Hello mga kapatid, magandang umaga po. Salamat sa Lord na tayo po ay nagkita uli sa umaga ito. Huwebes Santo, 17 ng Apo. Hindi natin makasama si Apple ngayon dahil meron po siyang magsiserve po siya sa kanilang parokya. Right, start po tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa naka-Brad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang ka-Brad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansihin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Katalin at makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 17 sa buwan ng Abril 2025. Tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishop sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga kaparian natin, magandang umaga po sa inyo. Especially sa amin pong bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang umaga po sa lahat ng mga kaparian na kasama nyo dyan sa San Sebastian Cathedral. Sa lahat ng staff ng DYAF, magandang umaga po. God bless sa inyo lahat. Kay Pads Dome sa kanyang liderato. Maraming salamat po. Siyempre, yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Juan de Pomoceno, kasama sina Father Nobles at Father Egay. At sa lahat ng mga leaders at mga miyembro na nabanggit na simbahan, magandang umaga po. Good morning sa aking may bahay, kay Annalyn Ledesma Calixto, sa aming dalawang anak na si James Philip at ng Grace, magandang umaga po. Ganon din kay Mama Elsie, kay Eloisa, magandang umaga. Kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, good morning. Kay Buddy, kay Bembem, magandang umaga po. Kay Picoy, magandang umaga. Kay sa aking kapatid na birthday boy today, kay Alfredo Calixto IV, kay Rox. Magandang umaga, Rox, sa kanyang buong pamilya, kay Esme at sa kanilang mga anak. Ganoon din kay Judy dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ron Lian, kay Ron Ron sa Estados Unidos, magandang umaga o gabi dyan, Ron. Kay Buboy, kay Sheila, sa kanyang buong pamilya, magandang umaga. Kay Ate Lydia, at sa iba pang mga kapatiran. At sa lahat po ng mga kapatiran natin, magandang umaga po. Sandali lang, nag-alarm yung cellphone ng mga anak ko. Dali lang. Time out. Okay. Mangyari ko kasi, kinukupiska ko yung mga cellphone ng mga anak ko dahil ayoko silang nagbababad sa cellphone. Kada gabi ho yan. May mga gabi na nakakatakas eh. Kasi ang ating objective dyan ay matulog sila ng mas maaga, ma-enjoy nila yung kanilang bakasyon, hindi para mag-cellphone. Kaya kinukumpiska natin itong cellphone ng mga anak natin. I hope yung mga anak nyo ay merong disiplina. Siyempre, importante yan sa atin kasi delikado yung mga cellphone sa panahon natin ngayon, yung sobrang gamit. Alright, magandang umaga muli mga kapatid. Pasensya na po kayo sa konting abala dahil sa nag-alarm yung cellphone ng mga anak ko. Fulgencio Calago, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Salamat sa pag-join kay Chairman Horasan Balahad dyan sa bahagi ng San Pedro, Laguna. Time check tayo, alas 5:50 sa umaga. Mga kapatid, di natin kasama si Apple kasi meron po siyang
ministeryo sa kanilang parokya. Opo. Sige. Once again, happy birthday sa kapatid ko kay Alfred DeFort, kay Rox. God bless tol. At sayang wala ako dyan sa kainta sa araw na ito. Pero yun lang happy birthday. Sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito ng Huwebes Santo, happy birthday sa inyo ha mga brad, mga sis, at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Probably merong nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary today. Blessed wedding anniversary po sa inyo mga kapatid. Sige. Huwebes Santo ngayon, mga kapatid, ang tawag natin dyan sa atin bilang mga Katoliko ay Triduum o Triduum. Ang ibig sabihin niyan, Latin word ang Triduum, tatlong 3 days po ibig sabihin. Yan po ay tumutukoy sa araw na ito, Huwebes Santo, Biyernes Santo, saka yung Easter Vigil po. Bago po yung Easter Sunday. Mahalaga itong Triduum sa ating mga Katoliko kasi ito yung parang highlights natin sa mga panahon na ito ng Semana Santa. Na ino-observe po yan ng Katoliko worldwide. Commemorating tatlong bagay kine-commemorate natin inaalala natin yung passion ni Christ, yung kanyang pagpapasakit sa sufferings niya, yung kanyang death, yung kanyang kamatayan, at yung resurrection ng Panginoong Yesus. Naulitin ko sa inyo mga kapatid, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay namamatay taon-taon. Hindi. Minsan lang ho nangyari sa kasaysayan niya at hindi na ho yan nauulit kada taon. Ito ay commemoration. Inaalala lang natin bilang Katoliko. Minsan sa kasaysayan, ayon sa Biblia, na naganap nangyari talaga yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya ho, yan po ibig sabihin ng Triduum, 3 days po. Itong Huwebes Santo, Good Friday, bukas, at yung Easter Vigil, yung Saturday po. Of course, ang pinaka-highlights niyan, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero siyempre, paano mo isa-celebrate yung Easter Sunday, pagkabuhay, this coming Sunday, kung hindi mo aalalahanin yung nangyari bago. So, literally namatay ang ating Panginoong Yesus to save us from sin. Apo. So, nagkaroon tayo ng, nag-offer ang Lord ng forgiveness sa atin. So, mahalaga to, mga kapatid, hindi natin to pwedeng babaliwalain itong bagay po na ito. Alright. Mga kapatid, diretso na ako sa word of the day. Nasa John chapter 13 po tayo, 1 to 15. Opo. Pagtas ito, magkakaroon tayo ng konting reflection. Titignan natin yung ilang prinsipyo na pwede natin makuha at paano natin to i-apply sa ating Christian life. Opo, yun po naman yung pinaka-importante. Not only to gain biblical facts or knowledge sa isip natin. Dapat bumabayan sa puso natin, bumaba sa ating kamay at mga paa. Sabihin, we have to apply yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Alright, John 13, 1 to 15, ito sabi sa Tagalog. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating ang panahon na pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyokan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay binigay sa kanya ng Ama at alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din sa Diyos. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Napaglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, Panginoon, huhugasan niyo po ba ang mga paa ko? Sumagot si Jesus, hindi mo naintindihan ang ginagawa ko ngayon pero maintindihan mo rin sa bandang huli.
Sinabi ni Pedro sa kanya, hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga pako. Sumagot si Jesus, kung ayaw mo hugasan ko paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya sinabi ni Simon Pedro, kung ganun, Panginoon, hindi lang ang mga pako ang hugasan niyo, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo ko. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, ang naligo na ay malinis na ang buong katawan, kaya hindi na siya kailangang hugasan pa, maliban sa mga paa niya. Malinis na nga kayo, pero hindi kayong lahat. Na sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis dahil alam niya kung sino ang magtatraitor sa kanya. Nang mahugasan ni Jesus sa mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos tinanong niya, naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo dahil iyan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon niyo ay hinugasan ng iyong mga paa, dapat ay ganun din ang gawin niyo sa bawat isa. Huling talata, ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Mga kapatid, Huwebes Santo, at isa sa mga highlights po dyan ay nagkaroon sila ng Last Supper. Opo. At yung Last Supper na yon ay napaka-importante. Just sa Triduum na binabanggit natin kanina, kasama dyan yung commemoration ng Last Supper, yung crucifixion, yung kamatayan, pagpako sa Panginoon Jesus, at yung kanyang muling pagkabuhay. Again, yung tatlo na yan, no? Last Supper, crucifixion, saka resurrection of Jesus. Kaya ho, napaka-halaga sa atin itong Lenten season na ito, especially ang araw na ito ng Huwebes, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, at yung muling pagkabuhay ng Sunday. Mga kapatid, tignan natin ang ilang mahalagang bagay dito. Una, nakita natin dito mga kapatid na nagkaroon sila ng Last Supper. So, ayon sa pag-aaral ng mga theologians po natin, Huwebes ng gabi ho nangyari yan. Opo, Huwebes ng gabi nangyari. At pinako ang Panginoon Diyos Friday. Okay, namatay si Lord ng Friday. At tapos nakita natin, Sunday ay muli siyang nabuhay. Importante itong Last Supper, no, mga kapatid. Dito makikita mo yung kahalagaan sa ating Katoliko ng Eucharist. Ang pinakasentro ng kada misa natin, mga kapatid, dalawa. Hindi po yung procession, hindi po yun. Although mahalaga din yun, pero ang pinaka-highlights ng kada misa natin ay yung liturgy of the word, ang homily. Inseparable ho yan, hindi pwede paghiwalin. Yung liturgy, saka yung Eucharist. Naniniwala tayo sa Eucharist na it becomes the real body and the blood of Jesus kapag ito ay iniangat na ng pare. So, ang technical word natin dyan ay transubstantiation. Transubstantiation. Nagpapalit. Okay? Nagbabago. Marami ng mga kwento, mga naitala sa kasaysayan na may mga simbahan sa bahagi ng Europa na mga Katoliko na talagang nagtatransform into the literal blood and body of the Lord Jesus Christ. Of course, yung mga anti-Catholics, hindi ko sila niniwala dyan. Pero sabi nga natin, huwag natin sila intindihin na. Okay? May stress ka lang sa kanila. Mag-focus lang tayo sa faith natin, kay Jesus, sa faith natin, at sa ating pamilya ngayong Lenten season. Importante na nakapokus tayo sa pinaka-essence. Ano ba talaga ibig sabihin ng Lenten season sa atin o mahal na araw? So, mahalaga to yung Eucharist, mga kapatid, no? Kaya, huwag natin itong babaliwalain. Sagrado ho yan. Kaya that's why, Sabado pa lang, nagpe-prepare na tayo. Although araw-araw yung misa sa Katoliko, you can choose. Pero ang pinaka-highlights ng ating pinakasabat natin ay Sunday. Pahinga sa trabaho, pero focus worship sa ating Panginoon. Mahalaga yung preparation sa pagdalo sa misa. So yun yung Eucharist, no, ang pwede nating i-highlights sa umaga ito dito sa talatang ito.
Again, sabi nga natin kahapon, hindi mo pwedeng tanggalin yung papel na ginampanan ni Judas Iscariot na he betrayed the Lord Jesus Christ sa pamagitan ng 30 pieces of silver. Yan po ay pambayad sa isang alipin noong unang panahon, yung presyo. Actually, insulto yung ginawa niya kay Jesus eh. Magandang umaga, bro, Christian Paul Gailan. Ray Agaton, salamat sa pag-join sa oras na ito. So, importante po yun mga kapatid. Yung role ni Judas Iscariot doon sa overall picture ng Semana Santa. Importante yun. Hindi mo pwedeng tanggalin yun kasi papangit yung kwento. Oo. Isa sa pinaka-highlights yun ng kwento. Yung betrayal ni Judas Iscariot. Pasinin mo, Last Supper yon, huling hapunan po yan. Okay. Kasama yan si Judas sa grupo, siya ang treasurer. Gumawa rin niya ng mga himala kasama yung ibang mga apostol. Nakita niya yung galaw ng Lord for 3 years sa subaybayan niya. And yet, ang sabi ng Bible, si Satan ay pumasok sa kanyang kaisipan. Okay, yan ang pagkakasabi. He was influenced by Satan na gumawa ng hindi maganda. Alam ni Lord lahat ang mangyayari. Alam niya na ibibetray siya ni Judas Iscariot. Kaya di ba binanggit niya kahapon na sa ating pinag-usapan, sabi ng Lord, mas mabuti pa na hindi na sana ipinanganak yung tao na magbibetray sa ating Panginoong Jesucristo. At nag-iwan nga ako sa inyo ng assignment na si Judas ba, Iscariot, ligtas ba siya? Saan ba siya napunta? Sa impyerno, sa purgatorio, o nasa langit siya ngayon? Okay. But basically, no one can judge. Actually, si Jesus lang. Pagharap mo sa Panginoon Diyos, wala ka naman pwedeng itago sa Lord. Bistado lahat tayo ng Panginoon Diyos. Pagsimula sa kay Pope Francis, sa lahat ng mga cardinal, archbishop, bishops, mga monsignor na yan, etc. Sa mga priest, sa mga deacons, sa mga layman, sa lahat ng mga katoliko, bistado tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Now, pangalawa na pwede mo makita rito, hindi lang yung Eucharist, mga kapatid. Pangalawa, yung foot washing. Ito po ay practice sa Israel na mahabang panahon na. At usually gumagawa po niyan yung mga alipin. Baga sa panahon natin yung mga katulong. Hindi ho niya gumagawa yung host po. Kasi mababang trabaho yan. Bakit may foot washing? Kasi nung unang panahon, naglalakad lang naman yung mga tao. Naalikabukan sila dun sa kalsada. So, ang ginagawa ng mga servant, kukuha talaga sila ng planggana na may tubig at huhugasan po yung paa. Gesture po yon mga kapatid, nung welcome kayo. Okay? Now, here in the Philippines, we are not doing that. Di natin ginagawa yan. Di ba? Sa atin, kapag may bisita, kahapon nga, bumisita rito yung dalawang kasama namin, press, si Vice, si Bro Angke, saka si Apple sa bahay, binisita si Mrs. Di ba kadalasan sa atin, pagka papasok ka doon sa kwarto, hinuhubad mo yung tsinelas mo o di kaya, di ba, sapatos. Bakit? Kasi yun ang ating kultura. Hindi natin basta-basta pinapasok. Pero sabi ko, pasok nyo yung pasok nyo yung sapatos o ano man yan. Madali lang naman maglinis. Okay. Pero sa iba, siyempre, ino-observe natin yun lalo na sa mga may kaya. Siyempre, yung mga talagang nila nasa labas, iniiwan nila yon para hindi dalhin yung alikabok o yung umano tumapak sila doon sa anumang bagay sa labas, pupunta ron sa kwarto. Pero iba sa Israel, mga kapatid. Siyempre, sandalyas karamihan doon, hinuhubad talaga yon at hinuhugasan po yun ng mga servant. Now, ano ibig sabihin ng foot washing? Ibig sabihin yan, humility. Servanthood. Now, hindi lang hinighlights dito yung Eucharist, mga kapatid, makita mo rito, kundi yung example ni Jesus Christ sa mga alagad. Nagkaroon pa nga ng konting rito kasi si Simon, sabi niya, matugasan mo ko. Di ba? Medyo makulit ito hugasan niyo ba yan pa ako? Sabi ni Simon. Sabi ni Jesus, hindi mo naintindihan ngayon yung gagawin ko sa'yo, pero later on maintindihan mo.
At sabi ni Lord, kapag hindi ko hinugasan ng paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Natandaan mo, no, si Jesus Christ, Diyos. Yan yung kanilang discipler, yung tumutulong sa Panginoon, as tumutulong sa mga alagad. And yet, Jesus Christ took the initiative, ipinakita niya yung tamang ehemplo bilang teacher, bilang master, yung humility. Sabi ko nga sa inyo, gumagawa ng foot washing, yung mga alipin, hindi ang gagawin ng mga amo. Siya, master na siya, teacher, pero bakit ginawa niya yung trabaho ng alipin? Kasi gusto niyang turuan yung mga alagad niya. Oh, you have to be humble. Dapat servant attitude. Opo. Sabi ni Simon Peter, wag lang uh, hugasan mo rin yung aking, sabi rito, kamay at ulo. Wag lang yung paa, isama mo na yung ulo. Ang sabi ng Lord sa kanya, hindi mo naman kailangan ng gawin yan kasi malinis ka na eh. Kaya lang paa yung lilinisin. Oh. Sabi ng Lord, malinis na kayo lahat maliban sa isa. Now, he was talking about Judas Iscariot na was about to betray him. Ay sa kwento. Pero history na to, tapos na ho ito. Binabalik-balikan lang ho natin to. Para gunitain yung nangyari sa kasaysayan na totoong nangyari, na merong totoong Judas Iscariot na member ng 12, na merong totoong Jesus Christ na both divine and human, divine person si Jesus Christ, na may totoong nangyari na merong Last Supper, na totoong nangyari na merong foot washing. Na ito ay totoong pangyayari na nakalagay sa salita ng Panginoon Diyos at ipinapangaral kada taon. Binibigyan ng emphasis kada taon sa simbahang Katolika, mga kapatid. Sabi ng Lord, malinis na kayo lahat except sa isa. Balikan natin yung idea ng foot washing. Talks about humility and servanthood. Tayo mga Katoliko, tayo po ng mga may apostolate, kayo na matatagal na, kayo na may mga leadership, na may maraming ginagawa na apostolate sa simbahan, sa parokya. Ano tingin natin sarili natin? Tayo ba yung boss? Masyado tayo mayayabang dahil matagal na tayong Katoliko? Marami tayong alam sa salita ng Panginoon Diyos, sa doktrina natin. What should be our attitude bilang Katoliko na matagal na? Dapat meron tayong humility. Huwag tayong forma ng forma. Hindi tayo nakakatulong doon sa bago. Ako nag-o-observe lang ako bilang bagong Katoliko. The way yung asal, importante kay Brad Calix yun eh. Ako, expectation ko sa matagal ng Katoliko, nagmamature kay Lord. Hindi garapal ko magsalita, merong humility, meron siyang discerning spirit, alam niya yung kung kailan siya papasok. Importante yon. Kasi ako nag-observe ako bago lang ako eh. Last year lang po tayo eh. Officially natanggap ako sa simbahang Katoliko, October eh. Last year po. Oo. Ilang buwan pa lang tayo. Magkakalahating taon pa lang. Diba? So, nag-o-observe lang si Brad Calix paano yung mga ugali asal ng mga bishop natin, mga kaparian natin. Nag-o-observe lang si Brad Calix eh, at yung mga kasamahan ko. Nag-o-observe lang ako. Parehas ba tayo nandating sa mga protestante at mga evangelicals? Anong pinagkaiba natin sa mga protestante na mga anti-Catholics? O baka naman tama sila na tayo may problema mga Katoliko. Okay? Kaya importante ito yung humility, mga kapatid. The more na matagal na po kayo na naglilingkod sa simbahan, marami kayong kinasasangkutan na ministry o apostolate, importante hindi tayo mayabang. Katulad ni Jesus, mag-set tayo ng example. Model tayo. Hindi yung yabang. Naalala ko to yung nag-trending, you know? May nag-trending po kahapon na sa graduation, yung pinahubad ng toga ng principal. Para sa principal, pinagbabatayan niya yung parang DepEd. Dapat masunod
Sabi, tinuturuan ko kayo na maging masunurin. Sabi niya ganun sa video. Pero meron isang teacher na pinapaliwanag na bagamat hindi natin nakuha yung detalye, nandun na yun, nakatoga na di ba? Dahil in the first place, sino ba ang ano niyan? Sino ba ang nag-allow niyan? Di ba may mga advisors yon? Kung hindi pala pwede, bakit pa pinasuot? Hindi naman magsusuot ang estudyante ng toga kung hindi napag-agrihan yan. Walang ganon. Now, hindi naman natin gusto maging bias no, doon sa principal. Po sa nakita natin doon, she exerted yung kanyang authority bilang principal. Tama naman na ika nga tumayo siya bilang leader. Kaya lang, doon sa pagkakataon na yon na nandun na, nakita nyo ba yung video? Na merong isang estudyante na minura yung principal na yon. Now, kung ikaw yung principal, minura ka ng estudyante, graduating student, ano mararamdaman mo? Mapapahiya ka. Kung medyo makapal ka ng principal, wala kang takot, babaliwalain mo yon. Pero pinuntahan siya na isa sa mga faculty staff niya, teaching staff, at inawat siya na isang babae. Nakita mo yung video? Importante yan, pag may nakikita ka, mag-observe ka, wag masyadong mabilis yung paghatol. Ako nakita ko lang yung mga ganong eksena. Okay? Ayaw nating banatan dito yung yung principal. Hindi natin kasi alam yung kwento. Bakit? Wala ka dun eh. Nakita mo lang yung video eh. At yung video, may iba-iba yung angulo ng video. Kung mapapansin mo, iba-ibang version. At marami nang nagko-comment tungkol doon. Pero bottom line, sometimes we can abuse yung ating authority. So, hindi natin alam kung ano yung nasa utak ng principal, bakit niya nasabi yan. Kasi kung ako nandun, graduating student yung anak ko, tapos may ganong eksena, hindi maganda yon. Marami nagreklamo eh. Yung mga parents, yung mga estudyante, may humahagulgul pa nga ng estudyante. Napansin mo sa video? Napansin mo? Importante yun. Now, kung ikaw ang principal ng paaralan na yon, ano ba dapat naging attitude mo ron? Nandun na yun eh. Nakalagay naman sa DepEd, optional. Pero bakit na isuot yun kung hindi nagkasundo? Kasi nagkasundo na ang mga parents at mga teachers. Tapos here comes the principal, biglang nangyari po yung bagay na yon. Anong naging resulta? Dahil sa kanyang sobrang pag-exert ng authority niya na sa tingin ng marami wala sa lugar, yun po yung nangyari. Diminura siya ng estudyante. Now, hindi natin ini-endorse na dapat tayo magmura sa mga nasa authority, pero yun yung kagyat na response ng estudyante dahil tandaan nyo, movement yun ng mga estudyante at sila ang graduating students. Pangatlo, sino ba ang gumasos ng toga na yan? Yung principal ba? Hindi ba dapat matuwa na rin yung principal dahil movements yun ng mga estudyante? Hindi yun nakita ng principal, mga kapatid. Now, hindi ko alam kung anong relihiyon ng principal na yon. Pero ang pinopoint nito ni Brad Calix na minsan na we can abuse our authority. Ganon din sa simbahan. Okay? Yung mga bishops nationwide, pwedeng umabuso ng kanilang authority bilang bishop. Kasi sila yung nag-a-appoint ng mga priest sa iba't ibang lugar sa Pilipinas eh. Meron silang ganong power, but they can abuse that power. Even the priest na pwedeng abusuhin yung kanilang authority at hindi sila magpa-practice ng humility and servanthood. Yan ang lumulutang dito sa ating pinag-uusapan. Sa madaling salita mga kapatid, kung tayo magsimula sa bishop or magsimula kay Pope Francis, pababa sa mga high ranking natin sa simbahan. Magsimula sa Pope, Cardinals, Archbishop, Bishops, di ba? Sa mga Monsignor natin, sa mga kaparian natin, sa deacons, at sa lahat ng nasa layman na may mga apostolate, kung tayo magsisiga-sigaan, hindi yan natutuwa si Lord sa atin. Kung inaabuso natin yung ating authority, hindi natutuwa si Lord sa atin. Kasi pwede natin maabuso yung authority. At napapansin nyo ba sa konteksto natin sa Pilipinas? Ang mga enforcer, di ba, pwedeng abusuhin yung kanilang authority. Di ba? Kasi may mga nagiging corrupt na enforcer, even mga pulis. Nagpapakilala na pulis, nakamotor,
Hindi naman lahat, pero maraming abusado. Yung kanyang yung kanyang helmet hindi legit, walang plaka, probably walang rehistro yung kanyang motor. And yet sasabihin niya, pulis ako, magpapakilalang pulis, pero imbestigahan mo hindi pala. Di ba? Sa video kagabi, napansin niyo ba yan na naglabay diyan sa inyong FB? Meron isang pulis na nagpakilala, pero nagnakaw pala siya ng may ninakaw. Tapos nung kakausapin siya ng may-ari, di ba? Anong ginawa niya? Sabi ng may-ari, tara mag-usap tayo rito. Gusto ko lang naman, isauli mo yung ninakaw mo eh. Mapapahiya ka lang sa akin, sabi ng gano'n ng may-ari. Pero habang nag-uusap sila nakatalikod, sumibat yung nagpakilalang pulis. Ang tawag po dyan ay usurpation of authority. Yan po isang krimen sa ating batas. Usurpation, hindi ka naman talaga totoong pulis, nagpakilala ka, may kaso ka. Nangyayari po ba simbahan yan? Yes. Mga nagpapanggap na bishop, nagpapanggap na pare, di ba? Nagmimisa kuno, nagpakilalang ganito, pero inimbestigahan, hindi pala pare, hindi pala bishop. At may mga pastor din na mga nagpapanggap. Kaya sa panahon natin ngayon mga kapatid ay medyo maging maingat po tayo. Kasama na dyan ang aking sarili. Just see to it mga kapatid, katulad tayo ni Jesus na-exercise natin yung humility. Hindi tayo mga porma ng porma, mga pabebe tayo. Gusto natin nagte-trending tayo, pinag-uusapan tayo. Dapat walang ganun. Ma-recognize ka hindi, diretso ka lang. Kasi una, naglilingkod tayo. Hindi kung kani-kaninong tao. Naglilingkod tayo para sa Panginoon. Pangalawa, dapat tama ang ating puso. Maraming bumabagsak dyan sa usapin ng humility and servanthood. Pero sabi ng Lord, binigyan ko kayo ng example, gawin nyo. Now, yan ba applicable doon sa mga disciples lang? Hindi ho. It will extend even sa atin, especially sa mga Katoliko. Wala akong masyadong sa ibang mga Protestante at mga Evangelical. Lahat na sinasabi ni Brad Calix, primarily for Catholics. Okay. So, I think you have to understand that kasi yan ang ating konteksto lagi sa sinasabi ko lagi rito sa ating broadcast. So, as I close mga kapatid sa ating pinag-usapan, ang Semana Santa para sa Katoliko napaka-importante ito para sa atin. Huwag nyo nang masyado entertainin ng mga Protestante at Evangelical kung anong pinagsasabi nila laban sa atin. Huwag nyo silang entertainin mga kapatid, ganun kasimple. Kasi pag in-entertain nyo sila, mas gugulo buhay nyo. Okay? Mas malilito pa kayo pag kayo nag-entertain sa kanila. Just focus yung relationship mo kay Jesus. Okay? Sa pamilya mo, sa turo na simbahan. In other words, you mind your own business. Nasa journey tayo, Pilgrims of Hope. Dala natin pag-asa. Bagamat maraming bumabati ko sa atin, marami tayong mga sufferings, araw-araw, hindi nawawala. Hindi natin yan ipag-pray na mawala yung sufferings. Kailangan po natin yan. Part yan ng Christian life natin and Christian growth natin. Paraan yan ng Lord para malinis tayo ng Lord, para ihanda niya tayo sa mas mainam na ika-nga sitwasyon sa ating buhay mga kapatid. Let me challenge you fellow Catholics. Seryosohin natin itong Lenten season. Importante ito, Huwebes Santo, bukas, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. At yung pinaka-highlights nito, yung muling pagkabuhay sa Sunday. Mahalaga yung preparation ng ating puso. Alright. Hindi ko sure kung tayo ay may broadcast mamayang gabi. Napansin nyo ba na nag-anula ako ng video ni Bro Wendell Talibong kagabi. So I hope na panood nyo din yun ng buo yun. Sigurong gagawin mo na ni Brad Calci itong Semana Santa para meron din akong time para muni-muni dito sa ginawa ng ating Panginoon Diyos sa kanyang passion. Importante po yun. Sa kanyang sufferings. At syempre, panahon ito para magbalik tanaw doon sa nakalipas sa kasaysayan na totoong nangyari. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Focus lang tayo sa Lord mga kapatid.
enjoy itong Semana Santa. Iwasan muna natin yung mga pagkain na hindi muna dapat kainin. Itong Huwebes at Biyernes Santo, opo, hanggang Sabado. At pwede na ho yan sa Sunday. No? Magpigil-pigil ho muna tayo. Tiis-tiis lang kasi talagang part yun ng ating, ng ating pagiging Katoliko, mga kapatid. Before I close, I'd like to say this. Medyo nakakabahala to mga nakikita ko sa YouTube sa maraming reels ng mga anti-Catholics nowadays. Magkakaroon ako ng series nito, piniprepare ko lang ho. Yung medyo nag-iingay sa social media ngayon ng mga pastor ng mga anti-Catholics na panayang atake sa atin. And I want you to mark these people. Wag ko kayong makikinig sa kanila. Dahil ang karamihan sa mga pinagsasabi nila, mga fake news, mga pinagsasabi nila ay batay sa kanilang sariling personal interpretation. Ang kanilang ipinagmamalaki, yung kanilang denomination, at mariin yung kanilang pagtutol sa turo na simbahang Katoliko. Meron pa nga may isang na binabanatan ng mga CFD. Opo. Maging maingat kayo sa inyong mga napapakinggan, nakikita sa inyong mga reels, sa inyong mga cellphone, sa YouTube. Simple lang naman yan. Huwag ko kayong makikinig sa kanila, huwag kayong mag-i-entertain sa kanila, at huwag kayong magtatanong sa kanila. Kasi hindi sila yung tamang taong tanungin nyo sa doktrina natin. Meron tayong mga bishops, meron tayong mga pare na mga nag-aral ito 10 taon, mahigit. Kumpara sa mga pastor na 4 na taon lang, 5 taon lang, mga nagmamagaling na. Huwag kayong makikinig basta-basta sa mga pastor. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Kasi majority, wala, puro banat sa Katoliko. Walang respeto yung mga yan. Hindi nila naalala na sila pala yung mga dating Katoliko na lumabas sa simbahan. Bakit? Hindi naman sila dumaan sa tamang proseso ng katekismo Tanungin mo sila, bakit sila lumabas ng Katoliko? Majority sa kanila, hindi sila dumaan sa catechism. At meron akong series niyan, yung Modus series ko. Tingnan nyo ho yan. Hindi ko alam kung nailagay niya ni bro sa aking YouTube. Nagbigay tayo ng series tungkol sa modus na ginagawa ng mga evangelical at mga protestante. At magandang makita nyo rin ho yung ginawa natin na modus ng mga pastor. Ang binabanggit ko rito, yung ilang mga nakita ko lang ho ng mga anti-Catholics na mga protestante at mga evangelical na medyo iwasan nyo to. Kasi talagang direkta ho yung banat ho sa simbahang Katoliko. Napapansin nyo naman siguro yan. Etong si C.J. David, ang Bible Facts, ang Infallible Proofs, Bible Baptiso yan. Mga bata pa ko ito Etong si Kael Ministry, yan yung mga bumabanat sa atin. Ang Living Hope Ministries, at yung Tetelestai. Sila nga mismo nagkokontrahan sila sa kanilang mga pahayag Ito yung mga binanggit ko na ilan sa mga bumibida ngayon sa social media na maraming mga sinasabi laban sa Katoliko. Binabanatan nila itong Semana Santa, yung mga CFD binabanatan nila. So, gagawa tayo ng series dyan, kung anong gagawin natin sa kanila mga kapatid. Sa totoo lang, importante sa Katoliko, medyo maingat tayo. Kasi kung di tayo mag-iingat, mas lalong gugulo ang buhay natin yan. Hindi kayo dapat makinig sa kanila, mag-entertain sa kanila, magtanong. Kung may tanong kayo, you ask the priest kasi mas alam ng pare yung isasagot sa inyo. Of course, may mga rason kung bakit kayo nagtatanong sa protestante. Hindi nila ibibigay yung tamang sagot kasi magkaiba tayo sa kanila. Tandaan nyo, magkaiba tayo. Ang interpretasyon, magkaiba. Ano ang aasahan mo na tamang sagot sa kanila kung magkaiba tayo? Okay? Kung gusto mo yung tamang sagot, doon ka sa pare magtanong, hindi sa pastor. Kasi magkaiba tayo ng doktrina. Magkaiba sa lahat ng bagay.
hindi tayo magkasama. Magkaaway tayo sa doktrina. Pare-pares tayong Trinitarian pero hindi nila tayo kayang respeto. Marami silang fake news sa mga Katoliko, sa mga turo na simbahang Katoliko. At siyempre, napapansin lang naman natin yan eh. Nakaka-alarma lang yan kasi may mga nakikinig po sa kanila. So gagawa ko ng video regarding that. Abangan lang ho ninyo. Isisiris ko po yung mga expose natin itong mga pinagsasabi ng mga mangangaral na ito dyan sa social media. Puro atake yung ginagawa nila. Hindi dapat nagingilin sila kasi Biyernes Santo eh, di ba? Bukas, Semana Santa, panahon sana ito ng pahingilin pero wala sila talagang ginagawa kundi talagang wasakin yung pananampalatayang meron tayo. So, mahalaga na umaksyon tayo sa bagay na yan at hindi natin palulusutin yan yung ginagawa nila sa atin. Okay? Pero tapusin ko lang muna ito Semana Santa at gagawa tayo niyan sa Lunes, no? Abangan nyo po yung gagawin natin. Gagawa na naman ako ng series na 7 series na naman tungkol dyan. Expose natin yung kanilang mga sarili nilang baho. Sige mga kapatid. Agaton Ray Alpante, magandang umaga po. Bingo Banges Villahermosa. Maraming salamat, sir. Salamat for joining, Junior Coronel. Salamat po. Jimmy Oren, maraming salamat. God bless. Christian Paul Gailan, ang presidente ho namin ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Press, magandang umaga. Kung meron kang time, we can visit kay Apple mamayang hapon, no? Pwede kitang daanan dyan sa downtown. Magmotor na lang tayo, papunta kila Apple kung meron kang time mamaya. Bisitahin natin yung mama niya. Jemeline Hunasan Balahadya, magandang umaga. Fulgencio Calago, maraming salamat po. Mga kapatid, a fine time na magkaroon ng reflection etong Huwebes Santo, bukas Sabado at Gloria. At syempre, masayang selebrasyon sa Sunday po kasi muling pagkabuhay. Once again, hindi tayo naniniwala na taon-taon namamatay ang Diyos. Hindi ho. Minsan lang ho nangyari yun. We're just commemorating. Inaalala lang ho natin yung ginawa ng ating Panginoon at mahalaga ho yung bahagi sa atin bilang mga Katoliko. I hope meron po tayong nakuha sa ating Bible reflection. Pagdasal natin yung ating mga bishop, yung ating mga kaparian sa kanilang kaabalahan sa simula sa araw na ito, bukas, Sabado, at lalong-lalo na sa Sunday. Time check tayo, alas 6:34 ng umaga. Pagdasal niyo ho yung ating plano na magkaroon tayo ng equipping, pagsasanay sa mga layman sa nationwide. Ang magtuturo po niyan ang kami ho sa CFD sa Bacolod sa panguna ng aming presidente, Christian Paul Gailan. Tingnan natin yung possibility na makapag-launch tayo ng pag-aaral dito sa online. Isusupervise po yan ni Brad Calixa po yung ating pag-aaral. Yan po yung kombinasyon ng philosophy, ng theology saka ng apologetics. Kasi gusto natin na maging pamilyar po kayo sa turo ng simbahan in order for you to defend it. Kasi kung wala po tayong alam, ignorante tayo sa doktrina natin, ng simbahan natin, anong inidepensa mo naman sa isang banda? Wala tayong alam eh. That's why, gagawin po natin, sasanayin po natin kayo. Sa abot na aming makakaya, ibababa namin sa inyo ang tamang turo ng simbahan. I hope ma-appreciate mo yan. Once a week lang yan, probably Friday night or Saturday. 2 oras kada session, mga 7 sessions po yan. At least maibigay namin sa inyo ang basic. Opo. Siguro magre-require lang ho kami ng photocopy ng inyong baptismal certificate na kayo ay legit na Katoliko. Ito po ay exclusive for Catholics only. So if you are a Protestant, Evangelical, hindi ho kayo pwede mag-aral dito. Opo, sorry ho. Mag-research na lang ho kayo dyan sa internet. Bukas naman ang doktrina ng Katoliko dyan sa internet. Opo. Yun ho siguro yung hanapin namin sa inyo, baptismal certificate nyo, tapos yung confirmation, Xerox copy, and probably endorsement coming from your parish priest para makita namin talaga na mga legit na mga Katoliko, ito mga estudyante natin. Opo. Pag-pray lang ho ninyo, no? Hindi pa tayo sigurado na matutuluyan, pero na just in case
mapagkasunduan namin yan ay igagawin po namin yan initially. Meron tayong offering yan sa June. Opo, sa pagsasabay ng klase po sa buong Pilipinas. Sige po, pagdasal nyo po kami, yan po ay collaboration din ng ibang CFD sa buong Pilipinas. Pero primarily, ang mga teachers, ang staff, ang faculty niyan ay taga CFD, Diocese ng Bacolod. Pagdasal po ninyo kasi napakahalaga po yung endeavor na yan, mga kapatid. Supportan nyo po ang CFD Bacolod. Meron po kaming mga items na binibenta po. Ang purpose po niyan ay para may magamit po kami sa aming mga pagta-travel sa iba't ibang lugar sa Negros para tulungan ng iba't ibang parokya na magkaroon ng CFD. Nagpo-provide din po kami ng recollection sa mga paaralan. Opo. Basically, yun po ang aming ginagawa. Kaya yung portion po ng kinikita dyan ay napupunta po doon sa apostolate ho namin na idepensa yung pananampalataya ng Simbahang Katoliko laban sa mga anti-Catholics na mga churches. Punta ho kayo sa Catholic Merchandise. Opo, at doon makikita nyo yung mga items, mugs, t-shirts, etc. Different sizes, different colors. Bahala na kayo mamili dyan at yun po, malaki po ang tulong yan sa amin. If you would like to support Brad Calix sa ating ministry, just go ahead. Nakalagay naman yung GCash natin dyan. Bahala na po kayo kung anong nilagay ng heart sa inyo sa puso ninyo ng Panginoon na anumang klaseng pagtulong, or you can donate na magagamit natin for broadcast. Marami ba tayong kulang dito sa ating studio, mga kapatid? Kailangan tayo mag-level up dahan-dahan po. Kaya ho, po pwede po yan. Supportahan niyo po ang YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. Opo, dyan po lahat nakalagay yung mga reflections from Monday to Sunday. Even yung usapang Katolisismo pagkagabi. Medyo pahinga lang tayo itong Lenten season at magre-resume ho tayo ng ating usapang Katolisismo sa pagkatapos na ho ng Lenten season po natin. Next week by Monday ho. Diretso naman yung ating usapang Katolisismo. Alright, maraming salamat for watching. Pakishare lang po yung ating videos, mga kapatid. Sana mag-enjoy tayo itong Lenten season. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umaga ito. Masaya kami, nakita namin ang salita ng Diyos. Nakita namin yung Eucharist na siya, importanteng doktrina ng Katoliko. Nauliban sa Eucharist, naniniwala kami na inseparable ang liturgy of the Word at ang Eucharistia. Hindi ito symbol, it is the literal body and the blood of the Lord Jesus Christ. At salamat po sapagkat sa mga Katoliko lang yan. Wala sa ibang denomination. Maraming salamat po dahil mabuti kayong Diyos sa amin at dalangin lang ho namin na makapag-concentrate kami sa inyo. Salamat din po sa foot washing na practice ng mga Hudyo noon na it symbolizes humility and servanthood. Ginawa ni Jesus bilang master, bilang teacher. Hindi siya nahiyang ipakita at magbigay siya ng ehemplo sa kanyang mga disciples. Nasabi ng Lord, you have to do this also to others. Tulungan niyo kami, Lord, na maging yung humility ma-exercise namin as we exercise different apostolate sa parokya. Yung different charisms po namin, pinagdadasal ho namin na maibigay namin ang glory sa Panginoong Yesus. Nagdadasal po kami na etong servant leadership or attitude ay makita to sa aming buhay as we do ministry. Malaki ang chance kasi nakukunin namin yung credit na kami yung may tataas, kami ang bida, tapos kayo, kulelat kayo, hindi nga namin kayo napapansin, hindi namin na ibibigay lahat ng credit sa inyo. Yung tunay na appreciation dapat nasa Panginoong Yesus. Yung tunay na recognition dapat nasa inyo, pero minsan kinukuha namin yung kasi gusto namin kami ang bida. Nakakaligtaan namin na kayo dapat na maging bida. Masamahan nyo kami itong Huwebes Santo, ma-enjoy namin itong pahingili na ito. Bukas, Sabado, especially sa Sunday. Ilang araw na pananahimik, reflection sa ginawang passion ng ating Panginoon, paghihirap sa kanyang crucifixion at sa kanyang resurrection. Maraming
maraming salamat po sa katotohanan ito. We just pray for good health sa bawat isa kasama namin sa broadcast ngayon. Dalangin namin ang inyong gabay, ang inyong pagpapala. Samahan niyo po kami at inihiling po namin ang inyong gabay sa bawat isa. May enjoy namin ang maghapong ito sa inyong tulong. Pagpalain niyo nga po ang lahat ng mga bishops at mga kaparian sa kanilang pagiging sobrang abala itong week na ito. Kunin niyo po ang mataas na papuri, Ama, sa mga oras na ito. Pinagdadasal din po namin ang mother ni Apple, ang aking ninang. Continue to heal her. Si Mrs. din, pray namin sa Winnie Angel at iba pa mga Katoliko na probably inooperahan sa mga oras na ito sa iba't ibang mga pagamutan. Pag-pray namin si Pope Francis sa kanyang kalusugan din po, samahan niyo po siya. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Congrats sa lahat ng mga nag-moving up, sa mga nag-graduate so, kasama yung aking anak, si James Philip at si Alana Grace. Maraming salamat sa Panginoon sa talinong binigay sa inyo at sana ay makatapos kayo sa inyong mga pag-aaral na bitbit ang pag-asa na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At sa mga lahat ng mga teachers so, na bakasyon na po sa araw ho na ito. Sana ho ma-enjoy nyo ang inyong isang buwan na bakasyon. Of course, yung mga department heads po ay nagre-report madalas, even yung mga principals po sa paaralan. Pero sana ma-enjoy ho ninyo ang inyong bakasyon. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Muli, happy birthday sa aking kapatid kay Alfredo Calixtro IV. Kay Rox, magandang umaga tol. Happy birthday. God bless sa mga kanawa ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.